4:00 na. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Micro Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Baclaran Day ngayon po ay April 17, 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nanggigising na headline. Pinoy Gising. Sa gitna ng pagnipis ng supply ng kuryente, red at yellow alert status sa Luzon, asahan pa sa Mayo. Matapos ang panawagan sa AFP na bawiin ang suporta kay PBBM, dating Speaker Bebot Alvarez, nagsorry na. Investigasyon sa mga nasa likod ng pagpuslit ng 13.3 billion pesos na halaga ng shabu sa Batangas, ipinag-utos na ni PBBM. Mga e-trike at e-bike na dumaraan sa mga pangunahing kalsada, abay, ngayong araw pa lamang po sisimulang hulihin. Pagtanggap ng MMDA ng 200,000 pesos kay dating Ilocos Sur Governor Javid Singson, pinanindigan ni Chairman Artez. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 3 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning, inyo po makakasama hanggang alas 5 po tayo sa Pinoy Gising. Drew Nasino. Pinoy Gising. Sa detalye nga po ng mga balita, posibleng bumaba pa ang supply ng kuryente pagsapit ng Mayo. Ito ang iniulat ng Institute for Climate and Sustainable Cities dahil karamihan ng mga power plant ay naasang tatakbo na lamang sa mababang kapasidad. Ayon kay ICSC Chief Data Scientist Efraim Manansala, karaniwang tumataas ang demand sa kuryente tuwing tag-init at inaasang mararanasan ng Luzon ang pinakamahigpit na supply sa pagitan ng Mayo 16 hanggang 30. Naku, palagitnaan ho ito ng tag-init. Idinagdag pa ni Manansala na inaasahan ang yellow alert simula Abril 29 hanggang Mayo 26 sa lalo ho dito sa Luzon Grid. Sinabi pa ng ICSC na magkakaroon ng kaunting epekto naman sa Visayas Grid itong manipis na supply ng kuryente dahil ang nasabing rehiyon ay may limitadong hydroelectric capacity habang inaasang mapapanatili ang normal na reserba naman sa Mindanao Grid. Pinoy Gising. Naglabas na ng pahayag ang pamunuan ng Meralco matapos nga ang deklarasyon ng National Grid Corporation of the Philippines matapos isa ilalim ng NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon Grid. Una nang nag-abiso ang Meralco sa mga kumpanya na nasa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP para sa posibleng deloading sa Luzon area. Ayon sa Meralco, mahigpit nilang binabantayan ng supply ng kuryente at tiniyak na magbibigay ng update kaugnay sa sitwasyon sa Luzon Grid. Tiniyak naman ng power distributor ang kahandaan sakaling ipatupad ang manual load dropping o rotating power interruptions kung kinakailangan bilang bahagi ng kanilang responsibilidad na pamunuan ang naturang sistema.
Kasalukuyang ipinatutupad o ipatutupad ng NGCP ang yellow alert status tuwing 1:00 ng hapon hanggang alas 2:00 ng hapon, alas 4:00 ng hapon hanggang alas 6:00 ng gabi at alas 9:00 ng gabi hanggang alas 11:00 ng gabi. Ipatutupad naman ang red alert status tuwing alas 2:00 ng hapon hanggang alas 4:00 ng hapon at alas 6:00 ng gabi hanggang alas 9:00 ng gabi. Pinoy Gising! Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP maging sa lahat ng generation companies upang matiyak ang maliit na epekto o maging yung minimal effect ng mababang supply o manipis na supply ng kuryente. Ito ay matapos nga o isa ilalim ng NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon at Visayas Grid. Kapon po sa Visayas Grid ay yellow alert. Inatasan naman ng DOE ang lahat ng distribution utilities sa Luzon gaya ng Meralco at mga electric cooperatives na i-activate ang kanilang interruptible load program upang mabawasan ang overall demand sa grid. Inigayat din ng kagawaran ng publiko maging ang mga industrial at commercial establishments na bawasan ang kanilang konsumo ng kuryente kapag peak hours upang maibsan ang mas matinding epekto ng kakulangan ng supply ng kuryente at idinagdag din po ng DOE, payo po ng DOE sa publiko na bawasan ang paggamit sa kuryente, lalo ho yung yung pagpamamalansya, yung mga household activities po natin, yung paggamit ng washing machine, bawasan daw po hanggat maaari daw ay tuwing weekend. Isagawa po itong mga ganito pong errands po, yung gawaing bahay. So, yan po ang payo ng DOE. Ay, paano naman ho yan? Paano naman ho yan, Tatakaloy? Ano ho ang isusuot ng aking hong misis, ang aking hong mister kapag hindi ho ako nagplantsa, pag hindi ho ako nagklaba? May problema na sa tubig, may problema pa sa kuryente. Speaking of tubig nga pala, sa Iloilo at dyan din sa Bacolod, may problema rin po sa tubig. Sa oras na 8 sandaling makalipas ang ika-4 na ng morning, sa iba pa rin paksa ng mga balita. Pinoy Gising! Nagsorry na si dating House Speaker at kasalukuyang Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez matapos manawagan sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Congressman Alvarez, nadala lamang siya ng bugso ng damdamin at nilinaw niya na mahal niya ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao. Kinwestiyon din naman babatas kung paano siya tatahimik lalo't kinakaladkad ng Malacanang ang bansa patungo sa digmaan. Idinagdag pa ng kongresista na malabong maging sedisyon o rebelyon ang kanyang panawagan sa hukbong sandatahan ng Pilipinas dahil maayos at tahimik naman ang kanilang prayer rally sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan niya ibinulalas ang kanyang mga hinaing. Pinoy Gising! Tinututukan na ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na imbestigahan si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez at pagtanggal sa kanya sa reservist. Posible raw sipain bilang reservist ng Philippine Marine Corps. Kasunod ito ng panawagan ng dating House Speaker na bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapuwersa itong magbitiw sa pwesto. Iginiit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na posible magkaroon ng criminal investigation matapos nga ang panawagan ni Congressman Alvarez. Ulay nito inanunsyo naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad na may mga natanggal na bilang reservist dahil sa paglabag sa kahit anong regulasyon o batas. Pinoy Gising!
Posible namang maharap si dating House Speaker at kasalukuyang Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez sa investigasyon ng House Committee on Ethics dahil sa panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na bawian ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang inihayag naman ni Lanao del Norte Representative Galit Dimaporo kasabay ng babala kay Alvarez na maghinay-hinay sa kanyang mga sasabihin na maaaring ituring na conduct unbecoming ng isang miyembro ng Kamara. Sa isang political rally ng mga Duterte supporters sa Tagum City, Davao del Norte noong linggo, nanawagan ang dating speaker sa AFP na bawiin nga ang kanilang suporta kay Marcos dahil sa mga pulisiya umano nito na nagpapainit sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa isyu naman kung dapat bang kasuhan ng Department of Justice si Alvarez dahil sa kanyang mapag-udyok na pahayag. Sinabi ni Dimaporo na hindi na dapat bigyang importansya ng bansa ang kanya pong kapwa mambabatas. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, umapela ang leader ng tinaguriang Young Guns sa Kamara kay dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Nagampanan din ang kanyang trabaho bilang mambabatas at huwag ubusin ang oras sa paggiba sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aminado si La Union Representative Francisco Paulo Ortega na namimiss na nila si Alvarez sa Kamara, partikular sa plenary sessions at committee hearings kung saan sila aktibong nakikibahagi. Ayon kay Ortega, ang mga alalahanin ni Alvarez ay maaari ring talakayin sa mababang kapulungan para sa kapakanan ng bansa. Bagaman mayroon anyang karapatan si Alvarez na magpahayag ng kanyang saloobin at gawin ang nais alinsunod sa limitasyong itinakda ng batas, siya ay mayroon ding trabaho o mandato bilang kinatawan ng Kongreso. Ipinunto pa ng leader ng Young Guns na ang mga batang miyembro ng Kamara ay nakatingin sa mga veteranong miyembro. Sila po ay tumitingala sa mga veteranong miyembro upang matuto sa kanila dahil sila ay mayroong mahaba at malawak na karanasan. Pinoy Gising! Samantala tayo po ay tumanggap ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. AFP Chief General Romeo Browner hinimok ang Special Operations Command na panatilihin ang dedikasyon matapos nga sa gitna nga rin ng kinakaharap na hamon ng bansa. Detalye ihatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang Special Operations Command na panatilihin ang kanilang dedikasyon bilang pangunahing Special Force Operator. Ginawa ni General Bronner ang payag kasabay ng isinagawang AFP SOCOM 6th Founding Anniversary sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Binigyang pansin sa selebrasyon ang mahalagang kontribusyon at mga accomplishment ng AFP SOCOM pagdating sa planning, execution at support operation para masiguro ang peace and security sa bansa. Binigyang pagpupugay naman ni General Bronner Jr. ang katapangan at commitment ng AFP SOCOM upang mapahusay ang kapabilidad ng kanilang hanay para matugunan ang lahat ng conventional and unconventional security challenges na kinakaharap sa kasalukuyan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tanggap po tayo ng update kaugnay sa red at yellow alert status na ipinatupad ng NGCP mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang red at yellow alert status sa Visayas Grid kasabay ng pag-alis din ng yellow alert status sa Luzon Grid. Batay sa anunsyo ng NGCP, alas 9:01 kagabi, nang tanggalin sa red alert status ang Visayas Grid na may available capacity o kapasidad na 2,313 megawatts at may peak demand o highest electrical power demand na aabot naman sa 2,118 megawatts.
megawatts. Sunod namang inalis alas 11:01 kagabi ang yellow alert status sa Visayas Grid kasabay ng pag-alis din ng yellow alert status sa Luzon Grid kaninang alas 12 ng madaling araw. Nabatid na ipinatutupad ang red alert status kapag may kakulangan sa power supply upang maibigay ang mga kakulangan sa mga kumukonsumo. Ipinatutupad naman ang yellow alert status kapag nagkaroon ng kakulangan sa operating margin at kapag hindi naabot ang transmission grid's contingency requirement. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept tiniyak ng Philippine Navy. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Pileño. Mismong si Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ang nanguna sa isang top-level symposium na tututok sa pagbibigay suporta ng Philippine Navy sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC ng AFP. Layo ng pulong na ito na makabuo ng konsepto na magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy pagdating sa panlabas na depensa na nakapaloob sa CADC. Kasabay nito inaasahang bebindisyonan ng Philippine Navy ang dalawang bagong Fast Attack Interdiction Craft o FAIC sa Abril 29 kasunod ng successful test firing na inilunsad kamakailan ng Spike NLOS o Non-Line of Sight Missile ng militar. Parte ang hakbang na ito ng siyam na patrol vessel na kinontrata ng Philippine Navy sa Israel Shipyard. Kabilang na ang technology transfer sa ilalim ng FAIC Acquisition Project ng revised AFP Modernization Program Horizon 2 na may layuning mapalakas ang defense capability sa mga baybaying dagat ng bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, bilang ng mga nasawi sa Pertoses umakyat na sa mahigit 6 na po. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 5 Aya Iupangco. Umakyat na sa 63 katao ang namatay sa pertussis sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH, kabuang 1,477 na kaso ng sakit ang naitala mula Enero hanggang Abril 6. 76% sa mga tinamaan ng pertussis ang mababa sa 5 taong gulang, habang 4% lang ang mga adults o 20 years old pataas. Patuloy na tumataas ang kaso ng kilala ring ubong dalahit sa Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Bicol Region. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na pinag-aaralan ng kagawaran na i-adapt ang framework agreement para sa pagbili ng pertussis vaccine. Mapapadalian niya ang pagbili ng bakuna sa nasabing option na contract. Ito is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Law enforcement at combat skills naman ang security forces specialist ng Philippine at US Air Force hinasa sa COP Thunder 2024 dyan yan sa Pampanga. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Pileño. Isinalang din sa Law Enforcement and Combat Skills Enhancement ang Security Forces Specialist ng Philippine at US Air Force kasunod ng nagpapatuloy na COP Thunder 2024 na isinasagawa sa Basa Air Base sa Pampanga. Sinabi ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na layon ng pagsasanay na mapataas ang kakayahan ng dalawang hukbo pagdating sa law enforcement techniques and combat tactics, lalo na sa paggamit ng baton maneuvers. Dahil sa aktibidad higit na pinaigting ng PAF ang commitment nito na mapataas ang kahandaan ng kanilang hanay
para matugunan ang mga bantang pangseguridad kasabay ng pagsusulong ng kooperasyon sa mga kaalyadong bansa tungo sa kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific region. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Salamat si Patrol 17 Jopel Peleño sa iba pa ring tampok na balita. Posibleng mayroong politiko, pulis at iba pang opisyal ng gobyerno ang nasa likod ng pagpuslit ng 1.8 tons ng illegal na droga na nagkakalaga ng 13.3 billion pesos na nasabat dyan sa bayan ng Alitagtag, Batangas. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siyang dapat matukoy upang matuntun din ang sino nga ba ang nasa likod mismo o saan nagmula yan pong shabu na yan. Ibinabala naman ng Pangulo na wala siyang sasantuhin sakali mang may madiskubreng malaking tao o mga opisyal na matutukoy na may kinalaman sa tangkang pagpapakalat ng illegal na droga. Ihintay na lamang aniya ang report ng PIDEA at PNP upang matukoy kung saang bansa ipinasok o kung saang bansa nagmula itong mga kontrabando na ito. Batay sa isinagawang initial testing ng PNP, lumalabas na mga high grade ang mga nasamsam nilang shabu at posibleng ginagawang transshipment point lamang ang Pilipinas sapagkat ito pong mga nadiskubre po na shabu ay meron pong mga markings po ito. Meron pong ito po ay for international use, for international consumption. Yun po ang lumalabas na sa initial na investigasyon po ng Philippine National Police. Pinoy Gising! At sa kaugnay pa rin balita, hinggil nga po sa illegal na droga, tanggap po tayo ng pag-uulat buhat sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Mula kay Alingbet Samson dyan sa Kamanava. Alingbet? Nasa 60 katao na lalulong sa bawang na gamot ang nagtapos mula sa Bidahan, isang community-based treatment and rehabilitation program ng lokal na pamahalaang Nabotas. Sa ilalim ng Bidahan, 6 na buwan ng isasagawang community-based drug rehab program at 6 na buwan naman ang aftercare. Ang mga nagsipagtapos ay kabilang ang 20 mula sa City's Primary Care Program at 13 galing sa Barangay CBDRP, samantalang 27 naman ang galing sa barangay o sa kanilang mga lugar. Sa ilalim ng programa, ang mga lumahok ay sumailalim sa lingguhang psycho-education lectures, counseling sessions, group therapy sessions, relapse prevention sessions, at life skills training. Pinuri naman ni Mayor John Ray Chanco ang mga lumahok at nagdesisyon na iwanan at talikuran na ang masamang bisyo, magbagong buhay kapiling ang pamilya. May karagdagang mga programa para mapalakas ang anti-drug campaign sa lungsod, kabilang ang para sa mga kawani at mga barangay. Mula 2023, 13 sa 18 barangays ay idineklarang drug-cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tanggap naman tayo ng pag-ulat buhat sa probinsya. Ronda Probinsya! Tulak ng, droga pa rin po ito. Tulak ng illegal na droga, timbog sa buy-bust operation. Mula naman sa Ilocandia, ihatid dyan ni Manong Rold Idol Cabsat Domingo. Isang tulak ng illegal na droga ang muling napasakamay ng Cagayan Cagayan PNP sa ilalim ng pangasiwa ng Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. Patindi ng patindi ang operasyong isinagsagawa ng Cagayan PNP laban sa illegal na droga sa buong nasasakupan nito. Nitong Abril 13 sa bayan ng Claveria ay nasamsam ng autoridad ang mahigit 13,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang implementasyon ng search warrant laban sa isang suspect
Samantala, Abril 14 naman ng isang suspect sa pagbebenta ng illegal na druga at tinaguriang street level individual ang napasamay naman ng PNP Enrile sa sigawang bypass operation ng mga otoridad sa barangay Madarulog Sur, Enrile, Cagayan. April 15, kung saan isa namang tulak na illegal na droga ang naaresto matapos kumagat sa bypass operation ng PNP Santa Ana. Batay sa informasyon, agad dinakip ang suspect na si alias Natoy, 29 years old, may asawa, karpintero at presidente ng barangay Tangatan ng nasabing munisipalidad matapos magbenta ng isang heat seal transfer plastic kasi na naglalaman ng hilang shabu sa isa sa mga operatiba nagsilbing police puso buyer. Nakumpiska mula sa kanya ang isang heat seal transfer plastic kasi na naglalaman ng hilang shabu. Ang bypass money nagkakalaga ng 1,000 piso, isang silver cellular phone at isang itim na Euro 125 na motorsiklo. Ang tinatayang bigat ng illegal na droga ay 0.05 gramo na nagkakalaga ng 340,000 piso base sa standard of price nito. Ang pagdodokumento sa mga nasamsam na ebidensya ay ginawa sa lugar ng pagkaresto sa presensya ng suspect at sasaksihan ng isang opisyal sa barangay. Dinala ang suspect sa Rural Health Unit Santa Ana para sa medikal na pagsusuri bago ang pagdadala dito sa Regional Forensic Unit 2 sa Camp Marcelo Adoro, Tuguegarao City, Cagayan para sa drug testing kasama ang drug item para sa qualitative and quantitative drug analysis sa mga ito. Hindi nagsasagawa o hindi nagsasawa si PD Bose sa pagpapaalala sa mga mamayan na huwag subukang gumamit ng illegal na droga. Gayon din nakikiusap rin ito sa mga nabiktima ng illegal na droga o nasasagot pa sa illegal na droga na tigilan na ang paggamit sa mga ito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, maraming salamat si Manong Ronald Idol Capset Domingo. Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras, 27 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning. Pinoy Gising! Drew Nasino, DWIZ, Pinoy Gising! Sa oras na ganap ng alas 4:33 ng morning na tayo po ay nasa ikalawang sigwada na ng mga balita ngayong araw po na ito ng Wednesday. Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito tayo po ay tumanggap ng ilang pampagulat buhat sa probinsya. Ronda Probinsya! 18 anyos na babae na tagpuang patay sa ilalim ng tulay dyan sa Camarines Sur. Detalye mula Bicolandia, ihatid ni Melvin Machado. Nakataib sa tubig at wala ng buhay ang 18 anyos na dalagita na kinilalang si Danica, resident din ng Barangay San Ramon, Iriga City, nang matagpuan kahapon ng umaga sa ilalim ng isang tulay sa Barangay May Ugob, Ocampo, Camarines Sur. Patuloy pa ang ginagawang pag-imbestiga ng Ocampo Municipal Police Station upang matukoy kung sino ang suspect sa pagpaslang sa biktima at kung ito ay ginawang pa ng kahalayan. Kwento ng kamag-anak nito, may kasama pang isang pinsan. Ang biktima nang pumunta sa tindahan para makapag-connect sa public wifi at naunang umalis ang biktima. Nanawagan naman ang nanay ng dalagita sa sinumang nakakita o may alam sa nangyari sa kanilang anak na agad makipag-ugnayan sa mga autoridad. Pampito sa magkakapatid ang biktima habang solo na sa buhay ang nanay nito. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa police report pa rin, ito pa isa, babaeng negosyante at pamangkin nito sa Laguna, hinold up na, pinagbabaril pa. Alamin po natin ang kabuuan ng report buhat kay Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Dead on arrival sa Laguna Provincial Hospital ang isang negosyante, samantalang sugatan naman ang pamangkin nito matapos silang hold upin at pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay Mendiola, Sinilon, Laguna kahapon ng alas 6 ng hapon.
Kinilala ni Police Colonel Galvin Yamasita Onos, Laguna Police Director, ang biktima na si Lydia Sasun del Silio, 65 anyos, at sinasabing nagmamay-ari ng malalaking grocery store sa nasabing bayan. Base sa investigasyon, sakay ang biktima ng tricycle na minamaneho ni JR Sasun del Silio nang harangin ng mga suspect at pilit na kinukuha ang bag ng biktima na naglalaman tiwano ng 200,000 piso. Nang tumanggi ang negosyante na ibigay ang bag sa mga suspect, dito na sila pinagbabaril at saka mabilis na tumakas. Agad namang naisugod ng mga residente ang mga biktima sa ospital, subalit dead on arrival ng negosyante, samantalang nagpapagaling na ang pamangkin nito. Nangangalap naman ng mga kopya ng CCTV ang mga pulis para sa pagkakakilanlan sa mga salarin. Arman Cambia mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, ito may dagdag lamang ho natin. Ito pong update kaugnay po doon sa 4 na Filipino seafarers na ngayon po ay nasa Iran. Yung kanila pong barko ay kinubkob po ng Iran. At tiniyak ni Iranian Ambassador to the Philippines, Joseph Ismail Zadeh, na ito ay naasahan ang paglaya sa lalong madaling panahon. Asahan na po yan sa mga susunod na araw. Yan pong 4 na Filipino seafarers na crew ng MSC Aris. Ito pong 4 na Pinoy na ito ay na-contact na rin po ang kanila pong pamilya dito sa Pilipinas. At patuloy na nakikipag-ugnayan ang embahada ng Iran sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs para nga po sa agarang pagbabalik nito pong mga Pinoy na ito sa kanila pong mga mahal sa buhay. Samantala, mas mahalaga ang papel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang leader ng bansa kumpara sa pagiging miyembro ng pamilya Marcos. Ito ang inamin mismo ni PBBM matapos tanungin kung hihingi siya ng tawad sa mga naganap noong martial law sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay PBBM, personal na usapin ng batas militar sa kanyang pamilya at hindi niya tungkulin bilang leader ng bansa na humingi ng tawad sa mga nangyari noong panahon ng batas militar. At tatandang nilagdaan ng nakatatandang Marcos ang Proclamation No. 1081 noong September 21, 1972 na nagdeklara ng martial law sa buong Pilipinas. Pinoy Gising! Sa iba pa rin balita, mahigpit nang ipatutupad ang pagbabawal sa mga electric vehicles, tricycle at bisikleta sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula ngayong araw. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ipinagpaliban ang panguhuli sa unang 2 araw. Yan po ay bilang konsiderasyon at para na rin magsilbing information campaign. Kasunod nito ay nagbabala ang MMDA na maaaring umabot sa impoundment kapag nahuli mga e-bike at e-trike na hindi rehistrado o walang lisensya. Nilinaw din ng MMDA official na epektibo lamang ang e-vehicle ban sa mga kalsadang lantad sa traffic congestion o mga lugar na nakasaad sa listahan una nang inilabas ng ahensya. Pinoy Gising! Meron ho kasi mga kalsada na tinutukoy po ang MMDA, mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila. Ilan po dyan? Of course, nangunguna, EDSA. Yan po yung mga isa sa mga major thoroughfare na ipinagbabawal ang pagdaan ng mga e-vehicles, mga e-trikes, mga e-bikes. Ross Boulevard, CM Recto, yan po yan sa Maynila. Yung mga Commonwealth lalo. Ba, syempre, kalaking yan kalaking kalsada ko yan. Speaking of MMDA, dinepensa naman ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes ang pagtanggap ng ahensya ng 200,000 piso
mula kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson bilang umano'y donasyon o pabuya matapos itong dumaan sa EDSA busway. Yan daw po ay pabuya doon sa mga nakahuli kay Manong Chavez, sa mga traffic enforcer na nakahuli po sa kanya kamakailan. At ayon kay Attorney Artes, ayon kay Chairman Artes, personal ang naging pahayag ni Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada dahil para sa kanila, ang nasabing halaga ay pumapaloob sa tinatawag na retained income. Binigyang diin ni Chairman Artes na ang paggamit ng pondo ay aprobado ng Metro Manila Council upang matiyak na rin ang transparency at accountability sa paglalaanan ng budget. Gayunman, kung sa tingin niya ng Commission on Audit ay hindi nararapat ang pagtanggap ng donasyon, ay susunod ang MMDA sa anumang ilalabas na Notice of Disallowance. Samantala, iginit naman ni Artes na napakalaking tulong ng pondo para sa iba't ibang programa ng MMDA tulad ng Motorcycle Riding Academy at Pasig River Ferry Service. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat buhat kay Patrol 45. Wanted na Chinese, pinadeport na sa China. Detalye buhat kay Raul Esperas. Naharang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang Chinese national na wanted sa China dahil sa serye ng kaso sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko. Ang Chinese national ay mayroong kaso o pending na kaso sa China at ito ay lumalabas na papaalis o patungo ng China nang mapigilan ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3. Gayunpaman, ang Chinese na wanted ay kinilala ng immigration na may serye ng kaso at may warrant of arrest galing sa Beijing, China. Unang dumating ito noong 2018 at dito na nagtago sa Pilipinas. Sa kanyang pag-alis sa Pilipinas ay inimpormahan ng Bureau of Immigration ang Chinese Interpol at nang dumating ang 35 taong gulang na si Tong Jia Long ay inaresto agad ito ng Chinese Interpol para ipagharap ng kaukulang demanda sa kanyang pagtatago sa Pilipinas. Gayunpaman, inilagay na ng Bureau of Immigration sa blacklist ang pangalan ng nabanggit na Chinese national upang hindi na ito muli makapangbiktima o ng mga illegal recruitment modus nito sa Pilipinas. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIC. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIC. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ho ba kayo mga Kabingo Plus bago pong palaro ng DWIZ? Yung mga listeners ho natin, mga viewers ho natin, ready na rin ho ba kayo? Hawak nyo na ho ba ang inyo pong cellphone sa oras po na ito ha? Eto, makinig ho kayo ha. Dito po sa DWIZ Bingo Plus numero panalo, may chance kayong manalo ng tumataginting na 1,000 piso. Simple lamang pong manalo. Kailangan lamang pong abangan, yan pong apat ho na letter number combination sa mga programa po ng DWIZ at i-text ang combination po sa programa o sa mga programa po ng DWIZ. I-text po yan sa numerong 0960-880-64
Ulitin po natin ha, sa mga nakikinig po sa kanila pong radyo. 0960-880-6424. I-text po ninyo kasama po ng inyong pong pangalan, edad, address, at syempre yung 4 combination of the day na atin pong ipakikita at babanggitin din po natin. Ito pinapakita din po natin sa atin pong live streaming sa Facebook, YouTube. Ito po, babanggitin na po natin yung combination po ngayon pong araw po na ito. Ito na, D15. Ulitin po natin sa mga nakikinig din po sa radyo. D15. D15. Ayan, yan po ang combination for ang combination of the day. Mamaya po, abangan po ninyo pa yung 3 pang kombinasyon sa mga susunod pang programa ng DWIZ. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Alright, tapos mamaya i-ano nga natin, yung mga nasa probinsya pala, no, Jen? Oo nga pala, pag nasa probinsya, saan daw i-claim? Mamaya, sige, ano natin yan. Lilinaw, ano natin. Kasi di ba saan? Gcash ba? Or sa Paymaya? Pwede, sa Paymaya. O yan, Yung sa mga nasa probinsya po, lalo po yung sa may, kasi kung pupunta pa ho kayo rito, na lang, i-Gcash or Paymaya na lang, diba? So, sa mga nasa online din, diba? Alright, tayo po ay magbabalik muli makalipas lamang ang ilang mga balala oras. 12 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alasin. Pinoy Gising! Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising. Habol po natin ang isa pang pagulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Dati dyan mula Bulacan, Kakang Louie Angeles. Kaka? Yes, magandang umaga, Kaka. Naging matagumpay ang pagbubukas ng first season Bulacan University and Collegiate Athletics Association o BUCAA na hinilahukan ng 32 kolehiyo sa buong lalawigan ng Bulacan na siyang magtatagisan sa basketball at iba pang mga games na siyang magiging daan sa paghubog ng mga kabataang Bulakenyo sa larangan ng palakasan. Ayon kay Governor Daniel Fernando, pagsusikapan pa rin ng pamahalaang panlalawigan na magtayo ng Sports Academy na magiging pundasyon ng lahat ng mga kabataan sa larangan ng palakasan. Kabilang na dito ang softball, baseball, at maging ang tennis, pickleball, at iba pang mga laro na siyang kalalahukan ng mga kabataan upang ilayo ito sa pisyo na ngayon ay problema ng gobyerno. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol, Louie Angeles para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ, pagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, ipinagdiwang ng Department of Migrant Workers o DMW ang first Philippine-Romania Friendship Week na may temang engaging the stakeholders with a sense of commitment and genuine partnership. Sinimulan ng selebrasyon kahapon at magtatagal hanggang ngayong araw sa punong tanggapan ng DMW sa Mandaluyong City. Matutunghayan sa Philippine-Romania Friendship Week ang mga kwento ng dedikasyon, pagsisikap at katatagan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Romania sa pamamagitan ng film showing at hybrid kumustahan sa OFW community doon. Bukod dito, magkakasa rin ng educational seminars at free basic Romanian language lessons para sa lahat ng attendees, mga dadalo dyan po sa magkakasa ang DMW at Romanian Embassy ng language lessons. Dumalo
sa selebrasyon sina Romanian Ambassador to the Philippines Raduta Dana Matache at ilang pang opisyal ng Embahada ng Romania. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, kinalampag ni Senator Amy Marcos ang COMELEC na magsagawa ng trial run para sa 2025 automated elections. Aminado si Senator Marcos na nakanenerbiyos para sa mga kakandidatong senador dahil full-scale na ang automated polls kahit walang pilot testing. Naging maganda naman anya ang resulta nang ipakita ng COMELEC at ng Korean firm na Miro Systems ang kakayahan at security features ng kanilang makina sa Senado. Gayunman, iginit ng presidential sister na kailangan pa ring matiyak na gumagana ang mga makina kapag dinala na sa malalayong lugar, lalo sa mga bundok at isla. Sa kabila nito, duda pa rin si Super Ate sa integridad ng Miro dahil sa mga kontrobersya nito sa ilang bansa gaya sa Democratic Republic of Congo at Iran. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Wednesday, ngayon pong Baclaran Day, Abril 17, taon 2024. Bago namin ho kayo bitawan, isa po munang patamakot ang ating pong papasadaan po ngayon pong araw po na ito. Huwag lang ikwento ang kamalian ng tao. Ikwento nyo rin kung paano naging mabuti sa inyo. Parang ito ay hinango sa Biblia. Mateo 7, 1 hanggang 23. Paghuhusga po ang pinag-uusapan po rito, ika nga. Diba? Huwag ho ninyong husgahan ang iba para hindi rin po kayo husgahan ng Diyos kapag kayo po ay humantong na sa inyong pong huling sandali. Sapagkat kung paano po ninyo hinusgahan ang inyong pong kapwa, ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. O kung di ako nagkakamali, ito yun yung patamakot for the day. Hinango ito sa Mateo 7, versikulo 1 hanggang 23. So, wag ho tayong basta-basta maghuhusga ng atin pong kapwa. Mga katodos, para kasi ito po, bakit, at nakasad ho dito, bakit mo pinupuna ang puwing sa mata ng iyong kapwa, 'di ba? Pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa iyong mata. So dapat ho muna nating tignan po ang atin din pong sarili bago po tayo magkwento po ng kamalian ng ating pong kapwa, 'di ba? Tignan po muna natin, linisin po muna natin ang ating pong bakuran bago po tayo maghusga ng bakuran ng iba. Alright, at dyan po tayo pansamantalang nagtatapos. Dito pa rin po sa Pinoy Gising ngayon pong Wednesday. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, Arangkada Balita. Makakasama po ninyo si Miss Judith Estrada Lario. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong